Naku, play pa ba natin 'to? Naawa ako dito sa mga DDS, umiiyak ko eh. Yun yung pinakamasakit na marinig mong rejected. Oho. No? Pero hindi ho lahat, yung mga DDS lang masakit. 'Di ba? Pero po doon sa mga pamilya nung di umanong nabiktima, masaya ho sila. No, dito muna tayo doon sa mga supporter ng dating Pangulong Duterte na nandoon po sa labas ng dahig, mga kababayan. Pakinggan ho natin, mga boss. Oh. What is in this country? Ano daw, what happened in this country? Sabi. Diyos ko po, bigyan nyo ng tubig si Lola. No. Umiiyak, dala ang karton, dala pa ang karton. Oo nga, bigyan natin ng tubig si Lola. Oy! Baka mamaya kung ano na mangyari kay Lola. Right in this country. Oh. My president is old. Nothing. Mga kababayan, hindi po kasi pwede yung ganun eh. Yung sinasabi nila, na yung ano nila, dahilan nila, yung presidente namin matanda na. Di ako pala, pwede ako. Sige, gagawin ko ngayong kabataan ko. Gumawa ako ng mga krimen. No? Tapos magtago na lang ako hanggang sa umabot ako sa panahon na ako'y 80 na, no? Lulugo-lugo na, o mahina na ang aking katawan, saka ako, tapos sabihin ko, matanda na ako. Di ba? Hindi ho pwede yung ganon, mga kababayan. Hindi porket matanda ka na, hindi mo na pwedeng pagbayaran o hindi ka na pwedeng litisin, mga bossing. Kaya nga po di ba? Huwag tayong gumawa ng mga kalokohan, huwag tayong gumawa ng labag sa ibang mga kapwa natin tao para hindi tayo humantong sa ganito. Huwag nating abusuhin yung ating mga kapangyarihan. Di po ba? Serbisyo ka lang ng tapat. Kaso, ang mga bali-balita, kaya daw po, ganun ang ginawa ng dating Pangulong Duterte para daw maproteksyonan yung kanilang mga negosyo. At alam nyo kung anong negosyo ang sinasabi ng iba na pinoproteksyonan nung tokhang-tokhang na yon? Ayun, pinagbabawal na gamot din ho. Nagpatokhang daw sila, mga kababayan, para yung mga kalaban sa negosyo ay maubos at yung kanilang negosyo ang manatili. Di ba? May sumisigaw pa sa likod. May nagagalit sa likod. Mga kababayan, yung si Ale, yung Ale. Samahan mo sa loob, sabi ni Banji-san. Oo nga naman. Tuloy. Matter what is the defense, malungkot pala. Isipin nyo, mga napatay noong EJK, panahon ni Digong. Kawawa, mga bata, walang malay. Ako mga kababayan, lalo na ako, may anak akong 4 na taong gulang. At siya yung dahilan kung bakit late na tayong nag-vlog. Nakatulugan na tayo ng ibang mga nanonood o manonood natin o yung mga subscribers and followers natin, mga kaibigan natin. Kasi bakit mga bossing? Kailangan namin pumunta sa eskwelahan at suportahan yung anak ko Tapos, mabalitaan mo, uy, yung anak mo, 3 taon, 4 na taong gulang. Ayun, patay. Bakit? No? Nadamay, namatay dahil doon sa laban kontra droga na ginagawang tokhang-tokhang nila. Hindi ka ba magagalit nun? Baka siguro kahit ilang taon na yun, mga bossing, sariwa araw-araw sa puso mo Di ba? Kung talagang mahal nitong mga ito, nila Bato de la Rosa, no? Yung mga nagpatokhang-tokhang, kung talagang mahal nila ang mamamayang Pilipino, hininto muna nila yan pansamantala. Hinto muna. May mga nadadamay na mga inosente. No? Stop muna natin. Pag-aralan nating maigi kung paano maipapatupad ito nang walang nadadamay na mga inosente. Ganon. Wala hindi. Ang masakit pa doon sa mga magulang, collateral damage. Yung mga bata. Di ba? Collateral damage. Yung hindi naman po talaga kasali doon sa mga tokhang-tokhang na yun.
Sabi ni Ardayan, oh, Ardayan, ano yan? Parang mga mental case, ba yan? Pro killer gusto pang protected. Puro anti-Filipino. Sabi ni Ma'am Betty Baniked, si Kian nga, nagmamakaawa. Kasi may exam. Totoo ho yun. Hindi sila naawa. Oo. Di po ba? Sabi, ano ba to? Leche ako? Leche ka, Mark Ramos. Ano po ba yan? Let ka, Mark Ramos. Leche ako? Okay lang ho. Oh, tuloy. How they defend our defense? Wala pa rin magagawa kasi hindi na sila nakikinig. Oh. Wala daw magagawa kasi hindi sila makikinig. No? Yun yung sabi ho, mga kababayan. Masakit sa kanila. Pero, mas masakit naman ho, mga boss chipa mo, sir, dito po, oh, tingnan nyo. Mas masakit naman po dito. Hindi, oh, mas masakit yung mga pinagdaanan nitong mga tao na ito, no, mga bossing, yung mga pamilya po nung nabiktima nung EJK. No, biruin mo sila nawalan ng pamilya. Walang naging due process doon sa mga kapamilya nila. Eh ayan nga, maigi, mabuti oh. Buenas pa ang dating Pangulong Duterte kasi may due process na tinatamo siya. Pwede kapag ka naipagtanggol niya o ni Kaufman, yung kanyang kliyente na si dating Pangulong Duterte, di laya. Di ba? Pero kung hindi na ipagtanggol ng maayos at napatunayan na guilty, sorry. Sorry. Talagang makukulong. Di ba? O ito, tuloy. O. Ito na po yung pamilya nung mga nabiktima nung Oplan Tokhang. Regarding the third round of appeal, within which the defense argues nagpalakpakan, no? Dahil ang nakikita nila, naku, patuloy na may pag-asa ang hustisya ng ating mga mahal sa buhay. Yan lang po yan, mga boss, no? Ganyan po ang dalawang muka. Yung muka ng mga malungkot na ayan nga, dahil ang dating Pangulong Duterte ay continuous lang po at mananatili sa loob ng ICC versus po doon sa mga di umanong nabiktima ng mga Oplan Tokhang nila. No? Ayan, masaya sila mga kababayan. At ang sunod natin mga bossing, ano naman po ang masasabi ng Malacanang dito sa issue ni dating Pangulong Duterte tungkol po doon sa hindi pag-grant ng interim release ng dating Pangulo?